GMRC 4, Term 1, Week 6. Mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Ihambing ang larawan A sa larawan B. Alin sa dalawang larawan ang mas nagustuhan mo at bakit? Mas nagustuhan ko ang larawan B dahil mas kaaya-aya itong tingnan at nagpapakita ng mas maayos at buhay na kapaligiran. Ang pagkakaroon ng puno sa tabi ng simbahan ay sumisimbolo ng kalikasan, kapayapaan at pag-aalaga sa kapaligiran. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Magaling! Isang halimbawa ng kilos na mapanagutan ay regular na pagdidilig at pag-aalaga ng mga halaman o puno sa araw-araw upang mapanatili ang kanilang kalusugan at paglaki. Ikalawang araw. Unang aralin, biyayang binibigay ng inang kalikasan. Pagproseso ng pag-unawa. Basahin at unawain ang kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang pamagat, mga puno at halaman, biyaya ng kalikasan. Malinis, berde at presko. Ganyan kaganda ang aming kapaligiran. Saan amang dako, may mga halaman at punong nagluluntian. Malinis na hangin at mababangong samyo ng mga bulaklak ay sadyang namang nagpapabuti ng aming kalusugan. Lakad dito, lakad doon. Masayang-masayang naglalaro ang mga kabataan. Sa dako paroon, may mga puno na hitik ang bunga. Si Kuyang Guard ang hinihintay upang manungkit at sa amin ibigay. Ganito kami araw-araw. Salamat kay Inang Kalikasan sa mga biyayang ibinigay. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang paksa ng kwento? Ang paksa ng kwento ay tungkol sa kagandahan at kahalagahan ng mga puno at halaman bilang biyaya ng kalikasan. Pangalawa, ano-ano ang mga halamang nabanggit sa kwento? Ang mga halamang nabanggit sa kwento ay mga puno
na hitik sa bunga at mga bulaklak na mababango, pati na rin ang iba pang mga halamang nagluluntian sa kapaligiran na nagbibigay ng kagandahan at sariwang hangin. Pangatlo, bakit masayang-masaya ang mga kabataan? Masayang-masaya ang mga kabataan dahil malinis, presko at maganda ang kanilang kapaligiran, kaya nakakapaglaro sila ng maayos at komportable. At may mga punong may bunga pa na kanilang inaabangan. Pang-apat, ayon sa kwento, anong mahalagang bagay ang naibibigay ng mga puno at halaman? Ang mga puno at halaman ay nagbibigay ng malinis na hangin, mabangong samyo, pagkain o mga bunga at magandang kapaligiran na nakakatulong sa kalusugan at kasiyahan ng mga tao. Pinatnubayang pagsasanay. Isulat sapat lang ang wasto kung ang pangusap ay tama o di wasto kung ito ay hindi tama. Una, ang mga puno at halaman ay biyaya ng kalikasan. Tama, ito ay wasto. Pangalawa, ang malinis na hangin ay hatid ng mga puno at halaman. Magaling, wasto. Pangatlo, masayang-masaya ang mga bata sa kapaligiran dahil sa magandang tanawin, handog ng mga puno at halaman. Wasto. Pang-apat, hindi presko ang paligid kung ang mga puno at halaman ay hindi hitik sa bunga. Di wasto. Panglima, mainit na panahon ang dulot ng mga puno at halaman sa paligid. Magaling, di wasto. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Gabay na tanong. Una, ano-anong mga halaman o puno ang nabanggit sa kanta? Gumamela at mangga. Pangalawa, paano nakatulong ang mga halamang nabanggit sa tema ng kanta? Nakatulong ang mga nabanggit na halaman at puno sa paggunita ng nakaraan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, puno at halaman na makikita sa inyong bakuran. Pagproseso ng pag-unawa. Pagtatanim. Kung bigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim. Pwedeng gawing basehan ang kantang Bahay Kubo. Isulat isa-isa ang mga ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Narito ang mga inaasahang mga kasagutan. Pinatnubay ang pagsasanay. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin at unawain ang kwento
at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Ang kwento ay pinamagatang Tulungan ang Halaman. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ang bagyong Glenda sa Southern Luzon bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na ang nagliliparan. Paggising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaring sagipin kaya dapat naayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Gabay na tanong. Una, ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo? Ang madalas na pinsala ay pagkabuwal ng mga puno, pagkabali at pagkaputol ng mga sanga, pagkabasag ng mga paso, at pagkakalat ng mga dahon at halaman dahil sa malakas na hangin. Pangalawa, paano inayos ang mga halamang nasira ng bagyo? Inayos ang mga halaman sa pamamagitan ng paglilinis ng mga nabaling sanga at dahon, pagtayo muli sa mga nabuwal na halaman, pag-aayos ng mga halaman sa paso, at paglalagay ng panibagong lupa upang muling mabuhay ang mga ito. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni, balikan ang mga karanasan sa epekto ng bagyo sa puno at halaman sa ating bakuran, paaralan o ating komunidad at sagutin ang sumusunod na mga gabay na tanong. Una, naranasan na rin ba ninyo ang ganitong pangyayari? Ano ang ginawa ninyo? Pangalawa, bakit kailangan alagaan at pahalagahan ang mga halaman? Pangatlo, sa inyong murang edad na 9 o 10 taong gulang, ano ang pwede ninyong gawin sa paaralan, sa inyong bakuran o sa komunidad upang maalagaan ang kalikasan? Ipaliwanag. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit, mga nakatatanda, mga taong may kapansanan o mga taong
may natatanging kondisyon. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Unang bilang, kapag nag-alaga ka ng puno at halaman, aalagaan ka rin bilang ganti ng mga puno at halaman. Ito ba ay tama o mali at ano ang iyong dahilan? Magaling! Tama! Dahilan: kapag inaalagaan natin ang mga puno at halaman, nakikinabang din tayo sa kanila tulad ng malinis na hangin, lilim at pagkain, kaya para na rin tayong inaalagaan nila. Pangalawa, hindi na kailangang alagaan ang puno at halaman dahil hindi sila inaalagaan noong mga sinaunang panahon. Tama o mali? Mali. Dahilan: kailangan pa ring alagaan ang mga puno at halaman dahil mahalaga ang mga ito sa kalikasan at sa ating buhay, noon man o ngayon. Pangatlo, kung susuriing maigi ay walang pansariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Tama o mali? Mali. Dahilan: may mga pansariling gawi sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng pagtatanim, pagdidilig at hindi pagsira sa mga halaman. Pagsusuri. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Gagamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Para sa unang sitwasyon, basahin at sagutin. Halimbawang sagot. Ikalawang sitwasyon, basahin at sagutin. Halimbawang sagot. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhanan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.